Maayong udto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa teritoryo sa lawak sa kapupudan sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon adlawng igpapahulay petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2024 among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og paglaom uban ang pwersa sa katawhan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Rema Napa. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Dios ug maghatod kanato sa pagilasayang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Annaliza La Victoria ug uban kita sa pagsaksi sa kalampusan sa atong simana dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig ug nagdala og buhing paglaom sa Southern Mindanao Mission, Departamento sa Kabatanunan nag-una alang sa programa sa pagpaligong sa pagtuo ug panaghigalaay pinaagi sa Kids Bible Adventure Crusade. Campus Ministries nagkahiusa sa paglambo sa espirituhanong pagtuo. O gatusan ka mga magtutudlo, nahatagan og sertipiko. Kini uban pang mga balita atong atangan na dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpah Live News and Commentary. Usa sa gipaligon sa atong iglesia mao ang espirituhanong pagtubo ug ang relasyon sa matag usa. Busa ang Departamento sa mga Kabataan sa Southern Mindanao Mission nakigbisog aron sa pagmintinar ug mas mapalambo pagayod ang matag-usa sa niini nga aspeto. Ani ang detalye kauban sa Kids Bible Adventure Crusade nga ilang gipahigayon atong sayran ng tibok nga detalye kauban ni kapaglaom Serene Shikaina Bungkavil. Today, we bring you to a very inspiring event where children are getting more than just children. They are engaged in a unique evangelistic crusade designed to develop their skills, talents, confidence, and teamwork. Dalaygon ang Ginoo ni ining higayon nga gihatag kanato nga makahimo aning children simultaneous evangelistic campaign sa 10 ka mga sites diri sa Southern Mindanao Mission. Amo kong ipasalamatan nga nagprepare gyud ani nga mga wali ang atong mga district pastors nga moy ni dawat ug sila na po nag-disseminate dito sa ilahang mga kaiglesiyahan sa distrito nga mga nagsuunan hand in hand nag timbayayong aron mahimo ning successful ang ato ang wali labi na sa mga kabataan. Nagpasalamat ko kay ako ang usa sa naging speaker diri sa seminaryan. Nagpasalamat ko kay nakashare ko sa pulong sa Ginoo labi na sa mga bata. Akong gipasalamatan ang Children's Ministries Department nga naghimo niini nga simultaneous Children's Evangelistic Campaign tungod kay nakita nato mga kaigsunan nga ang ato ang mga kabataan kinahanglan nga i-train nato sa pagwali sa maayong balita. Dili lang kay kita lang ang magsige og wali apan i-involve nato ang atong mga kabataan. Tungod kay sa umalabot sila na pod ang mupuli sa atoa sa iglesia, mahimo na pod sila nga mga leaders. So ako manghinaot nga ato ning suportaran nga buluhaton sa atoan Children's Ministries Department dili lang karon hangtod sa umalabot
nga mga panahon. In Proverbs 22 verse 6, we're reminded of the importance of this nurturing role. Train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. This timeless wisdom underscores the significance of guiding and supporting our children as they grow up, that will help them develop their values and skills they needed for life. This is Kapaglaom Sirin Shekinah Boncaville reporting for Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat Kapaglaom Shekinah Boncaville sa anang makapadasig nga balita. Sa Zamboanga Peninsula Mission, gatusan ka mga delegado ang nagkahiusa alang sa usa ka Mas Amicus Convention. Ang tibok nga pagitabo igayagyag ni Kapaglaom James Maglangit. Kalipay panagigilay ug pagdinasigay atong masaksihan sa maong Mas Amicus Convention 2024 nga gipahigayon dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission alang sa pagpalig-on sa tanang mga campus missionaries. Nagkahiusa ang usagatos kapin ka mga delegado gikan sa linlain mga chapter sama sa Zamboanga City Chapter, Tampilisan, Buog, Ipil, Tungawan, Tawi-Tawi, Siokon, Sindangan, CI og Malangas dinhi sa ZPM Function Hall aron sa usa ka tumong mao ang paghiusa sa mga batan-ong nagtunga sa dili Adventistang tulunghan. Planning kami nga kanang maka-kuan may strong collaboration sa uban po mga religious organizations sa campus. At the same time nga kanang maka-kuan po may og kanang makahatag may og kanang gagmayng mga projects sa eskwelahan. Isa na kaning mga isaw na mo trash bins para sa mga basura nga para po ma-segregate og tarong dayon. At the same time namon may plano nga mukandak mayo kanang simba gyud sa eskwelahan. Ang hinungdan sa pagpasiugdan ni ini nga convention mao ang pagpadasig ni ining mga estudyante nga mahimong kahayag ni Jesus sa ilang mga campus, makahatag og positibong impluwensya sa ilang tulunghaan. Sa tungod niya na ang grupo nagmugna gyud og Mas Amicus para ma-serve ng purpose, no? So usa ni ka organization nga kung sila mag-eskwela sa non-Adventist schools, dunay group nga mo cater sa ilang needs, especially sa two basic issues kanang exam og Sabado o kanang klase og Sabado. Kanang kung testingan ka about Sabado, it should be automatic nga your answer should be no. Minto say nga unta ang Sabado dili na nato temptation. Kaya ready na gyud to follow Jesus kamot may. Busa akong ginahangyo nga tarang isday no nga ato ginabargo atong prinsipyo. So what kung di ko ka-graduate basta malangit ko. No, but if you love God, Matthew 6:33, seek the kingdom first and all these things will be added to you. Dili mabayaran nga lektura ang nakaplagan gikan sa usa sa hinungdan sa pagmugna niini nga organisasyon dinhi sa Mindanao. Sir Winifredo Mendez, diin siya mihisgot sa maanyag nga kasaysayan sa organisasyong Mas Amicus, dugang mga impormasyon bahin sa organizational structure o constitution and bylaws kipahat sa usa ka alumni, Ma'am Jane Perez. Hadunay hamubong question and answer anang dapit sa kahaponon samtang ang eleksyon sa bag-ong opisyales gihimo sa conference room. Gitapos kini sa usa ka commitment message ni Ma'am Kay Ramos diin nagpahinumdum sa ilang dakong tahas sa pagpakita sa dakong gugma sa Dios dinha sa ilang mga tulunghaan. Usa ka dakong pribileyo mahimong kamot ug tiil sa atong Ginoo, ang mahimong instrumento sa pagmatuto ug pagkabot sa atong isig katawo. James Tagapan Maglangit alang sa Mispa Live News and Commentary. Padayon sa paglambo sa espirituhanong pagtuo, Campus Missionaries. Dugang nga balita gikan sa maong kaumuhan, gatusan ka mga magtutudlo nahatagan og sertipiko atol sa usa ka mabulukon nga Children's Ministries Leadership Certification Level 2 sa Siayon, Zamboanga, Sibugay. Si Kapaglaom Aika Madel Sumbrana magapahat sa maong balita. Masadyaon og mabulokon nga gipahigayon ang Children's Ministries Leadership Certification Level 2 dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission Adventist Convention Center, Tiayon, Ipil, Zamboanga, Sibugay.
Adlaw nga Biyernes, Agosto 30, 2024, gisugdan ang maong programa uban sa pagdumala sa kasamtangang ZPM Children's Ministries Director nga si Ma'am Joeline Asoy uban ang mainiton nga pag-abi-abi sa mga bisita ug mga delegado. Ang maong kalihukan adunay temang Learn, Live and Lead. Nagtinguha nga mahatagan ang mga partisipante ug mga hinungdanong kahanas, talento ug kaalam nga gikinahanglan aron magmalampuson sa Children's Ministries. Kitigom ang tanang magtutudlo sa mga kabataan gikan sa nagkadaiyang distrito o mga tulunghaang Adventista sulod sa duha ka mga adlaw aron masuhop ang mga bililhon nga leksyon o praktikal nga mga tip nga makapadasig kanila nga mahimong mas epektibo o epesyenteng magtutudlo sa paggiya sa mga kabataan. Ang mga magsusulti niini nga programa ang Children's Ministries Director sa Southwestern Philippine Union Conference nga si Ma'am Marifem Patalinghog kauban ang mga direktor sa samang nga departamento gikan sa nagkalaing-laing misyon conferences nagkahiusa sa pagpahat sa ilang kahibalo ug pagpasabot sa kamahinungdanon sa pag-atiman sa mga kabataan gikan sa nagkalaing-laing background, color o paggiya kanila padulong sa matarong nga dalan isip sakop sa gingharian sa Dios. The Children's Leadership Certification Level 2 adunay objective nga ang atong mga magtutudlo sa mga kabataan labi na sa lower division maantigo sila nga mugiya sa mga kabataan ngadto kang Ginoong Hesus. That is our best objective nga gusto namo nga ma-apply gyud sa atong mga magtutudlo. Ang buluhaton sa Children's Department importante kaayo ni tungod kay kining atong mga kabataan mao kini ang mahimong future leaders. Ug maupod kini sila ang mga instruments nga mahimo silang magwawali sa ilang fellow children. Kay karon nga panahon total member involvement na ta. So dili lang kay ang mga hamtong bisan ang mga kabataan mahimong galamiton sa pagpadali sa buhat. Ako nasabtan ang kaimportante sa pag-involve sa mga kabataan diha sa buluhaton. Lami gyud i-involve sila bisan unsa kagamay nga buluhaton or activity sa church, i-involve gyud nato sila. Aron sa dianha do na sila close relationship ni Jesus. Labaw sa tanan ang kaimportante sa family worship nga gisgutan sa ato nga speaker. Matag pamilya di gyud mag-miss o gimo sa family worship buntag o gabi. Just like in the morning, before doing anything else, unahon yun si Jesus. Ipasabot yun nila, unahon si Jesus. Ang Children's Ministries Department, akong gibati nga pinakadako nga departamento. Tungod kay naglangkob ni sa atong mga kabataan nga maoy puhon unya nga pilar sa atong church. Nganong kinahanglan nato ma-empower ang mga leaders tungod kay kung kulang sila og dedikasyon or passion nga mugahin og panahon sa mga kabataan, ang atong mga kabataan sa atong matag iglesia mawala. Ang pag-amuma sa mga kabataan usa ka dako nga hagit ug responsibilidad sa pagtudlo kanila nga magtubo nga buotan ug magsubay sa maayo nga dalan. Kini si Kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Dalaygon ang Dios sa atong mga lideres nga dunay pananawon sa atong mga magtutudlo nga maantigo alang sa pagmatuto ug mugiya sa mga kabataan ngadto kang Ginoong Hesus. Gikan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, anita sa Pagadian City, Zone 3 Women's Ministry nagpahigayon og programang End It Now. Aniya si Kapaglaom Howard Umbanya alang sa report. Ang mga kababayen-an dili lamang iwag sa panimalay, apan mahimo usab nga kusog sa bisan unsang aspeto sa kinabuhi. Busa nining adlaw nga Sabado, September City 2024 sa Pagadian City Adventist Center, Versailles Heights, Bulatok, Pagadian City. Nagpahigayon ang Zone 3 Women's Ministry ug usa ka programang naguluhang End It Now. Ang maong programa nagdala og tema nga Go Find My Sheep o kitambungan kini sa tanang kababayen-an sa Zone 3. Ang End It Now program is a yearly program nga gi-initiate sa General Conference. Aron nga di lamang ang makabatanunan apil usab ang mga hamtong mga kababayen-an nga ma-aware sila sa violence against women and children. Aron nga ang mga kababayen-an maaghat gayud sa pagsumbong kung sila nahimo nga naabuso. Aron nga kini mahimo nga ato nga ma-impose sa mga kababayen-an nga dili di ay sila
sila magtago-tago kung sila giabuso na. So ang motibo is to end it now. Ato nang pagaundangon ang violence against women and children. Gisangkapan kini ni Fiscal Dicky Gungob, Provincial Prosecutor Misamis Occidental ug SSD-ASI Vice President for Evangelism nga naghatag og mensahe alang sa mga kababainan panahon sa divine worship. Gusto na ko nga ipanawagan ngadto sa atong mga kababayenan nga suportahan nato kini nga programa nga End It Now. Ang ato amanggong mga kabataan karon labi na aning atuang online sexual exploitation nga sila mo atubang nagkamera ipakita na ilang lawas o di ba ka gihimo na lang sila nga bayran sila sa ato sa mga foreigner ang angayan manggod nga mo detect ni ang mga kababayenan. Mao nga gatuo ko nga ang atong mga kababayenan dako kaig papel alang sa pag-undang nini. This can be given an end, no? We can put an end of this problem kung atong mga kababayenan magkahiusa ug motabang alang sa paglantaw sa atong mga kabataan, sa pagsampit sa atong mga kabataan, pag-amuma sa atong mga kabataan ug pagtukaw sa atong mga kabataan nga dili na unta sila mahimo nga mga sumsuman ug mga galamiton ug kalanon sa mga predator nga mao ang mga tawo nga hilabihan kabangis nga nangita sila ilang matukob nga mga kabataan pinaagi sa gitawag og online sexual exploitation. Busa ang atong programa karon nga End It Now usa kini ka timely nga panawagan sa mga kababayenan nga ato kini tabangan para nga maundang na kini nga exploitation sa atong mga kabataan. Sa katapusan, usara ang ilang awhag. Let's go find the sheep. Stop the abuse and end it now. Gikan dinhi sa Versailles Heights, Bulatok, Pagadian City. Kini si Howard Umbanya alang sa MISPA Live News and Commentary. Kini lamang nagpadayag nga ang mga kababaihan dili lang usa ka iwag sa panimalay apan mamahimo usab nga kusog sa bisan unsa pa mang aspeto sa kinabuhi. Daghang salamat kapaglam Howard Umbanya. Dugang niya ng mga higala usa sa mga wala gayud gitugutan sa Dios. Gipanghingusgan sa maong programa mao ang paghahatag og kahayag o kalamdagan kabahin sa pang-abuso sa mga kababaihan. Si Kapaglaong Angel J. Sila maghatag sa tibok detalye. Wala gayud gitugutan sa Dios ang pagpaibabaw sa pag-abuso sulod sa usa ka Kristohanong pamilya. Busa, ang Zone 3 ilalom sa Departamento sa Women's Ministry nagpahigayon og usa ka programa nga naguluhan End It Now alang sa mga kababainan nga nabiktima sa pagpangabuso sulod sa panimalay. Go Find My Sheep. Mao kini ang tema sa mong programa nga gipahigayon sa Pagadian City Adventist Center, Versailles Heights, Bulatok, Pagadian City. Kung diin gisangkapan kini ni Fiscal Dicky Gungob, Provincial Prosecutor Misamis Occidental ug SSD-ASI Vice President for Evangelism nga naghatag og dugang kahibalo bahin sa ilang makatungod kung sila maabuso. Ang akong gibati sa pagkadungog nako sa message ni Fiscal Dicky Gungob, nalipay kayo ko ug ako nakahigmata ug nasayran nako unsa jud ay ka-importante ang mga kababayenan nga protektahan sa mga abuso nga nahitabo sa palibot. Kay ako mismo naka-experience ko ug na-apply to na akong magkuha og protection order. So ako sang na-feel nga mas maayo gyud nga dili ta mga kababayenan dili kita magpaabuso mo fight ta sa atong right na man di ay gobyerno nga protect nato. Ang mensahe nakahatag og kahayag og paglaom sa mga kababayenan nga nakaagi og abuso bisan pa sa mga pagsulay nga ilang naatubang. We have to end it now. Ngano man tungod kay sa ako ang sa emphasize ganina ako ang makuha lang no nga bag-o para nako is about sa self defense. Kay kanang self defense man good abi man ako og okay ra gyud ita nga mubanat gyud ta sa ato ang gusto nga mahitabo kay depensa sa atong lawas pero naa di ay paagi nga pwede pud ta marisbakan. Kana kung imong buhaton nga sa makadaghan ang imong depensa sa imong kaugalingon dili day ta pwede ana dapat kung mahimo ka isa last option dito safety first. Kung mo imong
Muingon ka og safety first. Kinahanglan imo jung protektahan. Permiro ang imong kaugalingon nga ikaw dili mamiligro. Kinahanglan ka makabalo sa imuhang rights bilang usa ka babayi sa dikunan. Kung kinahanglan moduol ka og mga otoridad aron imong masultihan nga mauni ang imuhang katungod nga imong ipaglaban. Kinahanglan usab ma-document nimo, matabangan nimo ang mga babayi nga ma-document nila ang ilang mga pahinghitabo aron sa niyana naa sila mga strong evidence kung sila mag-file o complain. Ang pag-abuso dili lamang pisikal, apil usab ang mental ug emosyonal nga aspeto. Nanghinaot sila nga ang gugma magpatigbabaw sulod sa panimalay ug mahimong gamayng langit dinhi sa yuta. Gikan dinhi sa Versales Heights, Bolatog, Pagadian City. Kini si Angel J. Sila alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga kaanakan, ilabi na ang mga kababainhan sulod sa Kristohanong panimalay. Dagang salamat kapaglawom Angel J. Sila. Alang sa balitang international, sa Ecuador, usa ka visually impaired teenager nagpadayon og pag-alagad og ebanghelistikong mga buhat bisan pa man sa iyang kapansanan. Og resulta sa Caleb Mission 2024, nakahatag og inspirasyon sa kapin 30,000 ka mga tao sa Peru. Ang tibuok detalye igahatag ni kapaglawom Glenny May Lumaktod. Gikan sa Hulyo 14 hangtod 21, 2024, 25 ka mga batan-ong voluntaryo gikan sa Loja, Ecuador nagtinabangay sa lain-laing mga proyekto para sa komunidad. Usa kanila mao si Jimson, usa ka 17 anyos nga batang lalaki nga buta. Apan aktibo nga miapil sa mga buhat sama sa paglimpyo sa dalan, pagtanom og kahoy, pag-ayo og paglimpyo sa mga balay, pag-instalar og suga ug pag-organizar og limpyo gawa sa mga health centers. Nagpadagan usab ang mga voluntary og Vacation Bible School kada buntag diin kapin sa 20 ka mga bata ang nakakaton bahin sa mga kasulatan ug gugma sa Dios. Ang semana mitapos sa usa ka blood donation campaign ug paghimo og dakong mural. Para kang Jimson, ang Caleb Mission usa ka tinuod nga inclusive nga kasinatian nga naghatag kaniya og higayon nga magamit ang iyang mga gasa. Ang mga kalihukan natapos uban sa bautismo sa unom ka mga tawo ug ang district leader nga si George mipahayag sa ilang kalipay nga nagdayeg sa Dios nga migiya sa ilang mga trabaho ug mitabang sa daghang mga pamilya nga nanginahanglan og tabang. Niadtong Agosto 3, 2024, gipahigayon ang closing program sa Caleb Mission 2024 sa National Stadium sa Lima, Peru, nga gipangunahan sa Seventh-day Adventist Church sa amihanang bahin sa Peru. Ang maong programa nagpunting sa kaimportante sa social and mission projects nga gipanguluhan sa mga batan-ong Adventist volunteers. Lakip sa maong kalihukan ang graduation sa 500 ka estudyante gikan sa Nuevo Tiempo Bible School nga nakahuman sa ilang Bible courses ug nabautismuhan. Si Pastor Alejandro, usa ka Adventist pastor ug evangelista, naghatag og kusganong mensahe sa kaluwasan. Ang programa naglakip usab sa nagkalain-laing mga proyekto sa pagboluntaryo sama sa pagdonar og dugo ug mga pagkaon. Ang pasalig sa Adventist Church sa serbisyo sa komunidad gipakita pinaagi sa kolaborasyon sa Adventist nga mga institusyon. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan o paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon, kini si Glenny May Perez Lumaktod alang sa Mispa International. Usa kini kapahinumdom sa batag usa nga bisan unsa pa man ang atong mga kalisdanan, atong isulob ang bisti sa kamatuor, pagkamatarong ug padayunon ang panaw kay ang Ginoo. Hapit na gayud mo balik. Ang salamat sa Balitang International kay Paglawom Glenny. Sa pagbalik, programa alang sa pagatiman sa kinaiyahan, giduso uban ang pakig-alyansa sa NCMC or North Central Mindanao Conference, Adventist Youth Ministries Officer ug paggadan Seventh-day Adventist Church Bukidnon.
og selebrasyon sa Iglesia Adventista sa ika-150 katuig gihiusahan sa mga balay-tambalanan pinaagi sa pagpahigayon og libre nga konsultasyon. Kini guban pang mga makapadasig nga balita atong atangan humananing mubo nga testimonya sa usa ka igsuon natong napanalanginan pinaagi sa atong serye matag gabi My Journey with God Season 5 ato kining tanawon. Naka-desisyon ako, uyog na ako sa iha. Kay, duwa manggod ko itong panahon na. My journey with God, dako kayo natabang, dako kayo og impact sa among kinabuhi nga din nahimo og Adventista akong mama kay sa season 2 ako ni siyang papaminaw palantaw sa TV. Dili jud ni siya ganahan. So ako jung kinaampo akong mama nga makauban pud nako siya sa simbahan nga ako ang nasudlan o nahibaw-an nga diri ko nakakuan nga naamaw jud ni ang simbahan nga ang kamatuoran nakaplagan jud nako. So pag abot sa season 3 akong mama kay wala naman siya diya naman jud siya sa amo ang balay nagpuyo. So ako jud siyang gipalantaw na po sa season 3 nga My Journey with God. Dayon sa first kaning unang adlaw ato minaw siya dayon muingon siya naaraman di ay unta na dahil asa ikaduha ang nag-decide jud siya nga magpabautismo siya ato na nga time nga day 5 sa season 3. Kuyog na ko diya sa imuha kay aron isa na ta kay imong pud siya nga basi daw pud mamatay siya ingon ko ma bisag makabalo ko nga nag-isa na ta dili pa ko gusto nga mamatay ka kay gusto na ko nga makauban pa jud ta pagsimba sa Ginoo nga ato ang nabili nato nga kinabuhi ato pa jud hala diya sa Ginoo nga mutuman jud ta sa iyang mga kabalaoran kay mao jud ang iyang gisugo sa ato nga ang balaod isa jud na nga magkauban jud na sila nga kuan nga kaning kinahanglan nga atong tumanon ang kabalauran sa Ginoo nga yang ingon nga ang adlaw igpapahulay mao jud atong tumanon. So kana si mama motong season 3 day 5 mo na siya huna siya nga mudawat siya sa bautismo nga santos nga bautismo nga siya mahimo na pud siyang Adventista. November 5 ato nga time. Atong padayunon na ang atong mga pag-ampo o pagsuporta sa My Journey with God Season 5 aron mas mapakaylap pagayod ang mensahe sa kaluwasan pinaagi niini. Sa laing bahin, programa alang sa pagatiman sa kinaiyahan, giduso uban ang pakig-alyansa sa North Central Mindanao Conference, Adventist Youth Ministries Officer o Pagganan SDA Church Bukidnon. Ano si Kapulawam Nemrod M. Dungay maghatag sa balita. Kasamtangan kita karong nga naa diri sa Pagganan Tagbak Talakag Bukidnon sa atong gipahigayon nga programa may tungod sa tree planting. Atong mga kahigalaan diri sa iglesia sa Pagganan Tagbak nagkahiusa gipanguluhan sa ato mga suporta sa ato mga youth directors Pastor Arellano kauban sa grupo sa Adventist Youth Ministry ginatawag ngatog AYM officers nga ni suporta sa maong kalihukan kauban sab sa ato ang ministerial director Pastor Capumanes nga gisuportaran gyud nila ang magipahigayon nga tree planting kay nasayod sila og nagalantaw sila nga kining mga kahoy mga higala nga ilang gitanom karon dako kinig kabahin sa umalabot nato nga kapanahunan. Busa gusto lang pasalamatan ang mga tao nga nagapaluyo niini, labi na sad ang mga nag-volunteer nga mga young people nga nagkasanayan nga mga distrito nga evento nga dili sila mga youth officers pero nitabang sila. Maniata karon sa Pagganan sa Talakag Bukidnon tungod kay adunay activities ang mga batanon gipahigayon ang tree planting karong adlaw. Dunay 150 ka mga talamnon nga gihatag sa ato nga DNR dinhi sa munisipyo ang mga mahogani o duna po'y tugas o nara. O akong dako nga kalipay nga ang mga batanon nakiduyog yun sa maong
sa maong kining tree planting uban sa mga kaigsunan dinhi sa paganan dalaygon ang Ginoo kay ang ato nga mga administrator sa North Central Mindanao Conference nagatugot usab niining mao nga kahigayunan ato nga dako nga kalipay o nga kini nga mga talamnon mga kahoy usa ka handumanan nga dunay Ginoo nga magpatubo niini. Pasalamat mi dako sa nag-sponsor sa tree planting o sa tanan usab nga nagsuporta niini. Dako kaya mong pasalamat mga usab sa mga pastor karon nga naa diri, Pastor Arellano, si Pastor Campomanes uban sa tanan nga ana karon among pasalamat. Og mao kato mga higala ang atong masaksihan og atong nakita ang atong gipahigayon nga tree planting diri sa paganan. Og kami nagapanghinaot sa tanan atong mga kaigsuonan nga ato kining suportaran nga programa kay kini makatabang usab sa atong komunidad kung asa kita nabilong. Busa dili ato pakyason sa pagtabang pagsuporta. Kini si Brother Nimrod Dungay alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kay Paglaom Nimrod sa pagpahinumdum nga ato kanunay atimanon ang atong kinaiyahan isip mga piniyalan sa tumbuhi nga Dios. Mga higala, selebrasyon sa Iglesia Adventista sa ika-150 ka mga katuigan sa pagpadayon sa legasiya sa pagpadala og mga misyonero gihiusahan sa mga balay tambalanan pinaagi sa pagpahigayon og libre nga konsultasyon. Ang Adventist Medical Center Iligan nagpahigayon og free consultation o libre nga konsultasyon og 15% discount sa mga laboratories fee alang sa unang 150 ka mga pasyente gikan sa Setyembre 16 hangtod Setyembre 20 ning tuig 2024 og aduna usab diskwento sa mga na-confine usab. Og sa Hingog Sanitarium and Hospital Incorporated, free consultation usab alang sa unang 150 ka mga pasyente gikan sa Setyembre 15 hangtod 21 ning tuig 2024. Busa ato kanunay pasalamatan ng Dios mga kapaglawom sa iyang kamaayo og pagpanalangin sa atong mga balay tambalanan sa atong iglesia. Atong yapil sa kanunay ang pagpadayon sa buhat sa Dios pinaagi sa health ministry. To God be all the glory. And for our commentary, mga kapaglaom, Samoa loses a day and jumps forward a time. Samoa skipped a day and jumped westward across the international date line to align with trade partners. Nawala ang Friday ug nahimong 6th day ang Saturday, which means ang 7th day has become Sunday. Unsang impact niini sa Iglesia Adventista sa nasod sa Samoa? Unsay mga adjustments ang gihimo aron sa pagpadayon sa pagbalaan sa adlawng igpapahulay. Si Pastor Pilis Asiata magasaysay sa mga aksyon nga gihimo sa iglesia mahitungod niini. Diri lang sa Mispa Commentary. Paglaom Annalisa for sharing the news to us, and I would like to also give my salute to all the communication directors all over Mindanao for sending your news to us regularly, and that means weekly nga mga kapaglaom. Karon mga kapaglaom, you heard it right. Ang Samoa usa sa mga nasod nga part sa international, what's the Trans-Pacific Union Mission, and ang ang adlaw mga kapaglaom na usab, you heard it right nga nausab kini tungod sa trade nga they want to have their better trade sa ang nasod. So we would like to give you now Pastor Pili Asiata. He is the Hope Channel Manager for Samoa. Pastor, good afternoon and happy Sabbath. Happy Sabbath and good afternoon, Tarafa, once again. You know what? I would like to say that I'm so amazed by the fact that you started early in the morning and you're still alive and still lively. That's a blessing. Praise the Lord for the blessing of a Sabbath. Yes. That we can all be still energetic and alive because we know that this is His day. You are motivation for our people back home. If we play this program back home, they'll be amazed. And I'll be telling them that, the people in the Philippines, the Hope Channel, they work from early morning until sunset,
until 10 o'clock. I'm still working. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And we are also happy that you adopted the spirit of a Filipino, having to wake up early, so early, and you are still here with us. You know, the first Filipino word that I learned when I got here was mahal kita. Mahal kita. We love you, our Kapaglaw. We love you, our dear viewers, and God loves you too. Pastor Pili, we're so interested because when you shared this to us, like I think that was Thursday when you mentioned this, and I was so interested because this is really something that maybe we can learn lessons from, or maybe we can say that how does the church handles the situation, given the fact that our keeping the Sabbath day to keep it holy, it should always be on a Saturday. Yes. But then this time, the government imposes another law. Then the Friday was omitted. Then Saturday becomes the 6th day. And now Sunday has become the 7th day. How does the church handle the situation? Well, first of all, I may say that I don't have the capacity to really talk about that issue, but since it's like a new issue to you, but it happens back in 2011, in December, the government back then, the regime, decided to, move the international deadline to where it was before, about 119 years ago. So this is for the sake of good economic trading partnership with New Zealand and Australia. But it doesn't, the government for a fact, I just want to make this clear, they don't impose laws on religious organizations and their agendas, but it's all up to individual denominations to make plans of their own worship day. So the fact, when this happens, the administration back then, 2011, they realized that they skip one day. So we keep the 7th day, which is now Sunday. So if you look in the Bible, you can never find in the Bible, a name like Monday, Tuesday, Wednesday. It's always the 7th day. Yes. The first day, God has made this. The second day. So now He rested on the 7th day. So the entire church in Samoa decided to keep the 7th day. Yes. It doesn't matter if it is Sunday or if it is Friday on the name, but it's on the number of the days. In the number of the days, according to the Bible. Well, there were some disappointment from other people, Seventh-day Adventists, and of course there were offshoots happening there. But I think they're starting to come back to the main church now, realizing that the argument that we're having, according to the Bible, we are worshiping on the 7th day. So no matter how much the government move days forward or backward, we will always keep the 7th day as the Sabbath. Pastor, I'm just curious, and I'm so interested to know. So there are only 6 days now in a week in Samoa. No, 7th. Oh, so 7, but they only skip a day, but not the dates. They skip the dates, but not the day. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, then skip Friday, then Saturday, but still the same dates. No, I'm really poor in math. No, what I'm trying to say, so for instance, American Samoa is another island that is close to us. Okay. We used to have the same days, like Monday, Tuesday, Wednesday. So they're worshiping their Sabbath on a Saturday. The same day we're worshiping Sabbath on a Sunday in Samoa. Okay, mga kapaglaom, na-confuse gyapon ko. But I'll ask you later. Masig karon mga kapaglaom ka muna kasabot mo, ako hapit na. By the way, Pastor, I'd like to know, how do you address the question that arises that does the government determines now our church service? Our God's Day? You answered it a while ago, but I just want to emphasize that the government did not. The government, they never actually meddle with the affairs of the churches, especially when it comes to Sabbath worshiping. They only make changes according to their agenda, economically and political issues. But when it comes to Sabbath and biblical matters, that's all up to the churches and denominations like the Seventh-day Adventist. What is then the theological implication
does it have a theological implication now that this is happening? Is this related to the end times or just simply an ordinary change of? Well, the fact of the matter is, we're keeping the same same day, which is the seventh day. So no matter how the world is moving, we make sure that the seventh day will always be kept holy as the Sabbath in Samoa. So Thank you. I think that's the theology opinion behind this. Thank you so much, Pastor. Pastor, there are a lot of our churches here who might be facing a lot of challenges, or maybe the church, the entire church itself will face dilemma or situations like this. What can you advise our people here in the Philippines? Well, all I want to say is that God is the ultimate judge of everything. Sometimes we judge people differently. We are so judgmental in the fact that we think that this is right, this is biblical. A classic example of this is Samson in the Bible. I can say that Samson is the first suicide case in the Bible. But if you read in the New Testament, he's one of the superstars in faith. So that means God is the only judge of everything that we do. As long as we keep the faith in Jesus, where our salvation is, that's what matters. Praise the Lord to you, Pastor, Amen. And to the entire Samoa Church. And for all of the Filipinos who are now in Samoa, please reach out to Hope Channel there and let them know that you are there and that they can also share whatever experiences they have here in the Philippines. Mga kapaglaom, daghan kayong mga challenges ang atong nagian sa atong iglesia. Sometimes it's the day, sometimes it's the food, sometimes it's the lifestyle and the worship style. Kining tanan mga kapaglaom, agi lang ni og mga pagsulay sa atong kinabuhi aron pagyud mas malig-on kita. So I hope and pray nga just like people of Samoa, they bounce back after that change. Yes. They were able to examine what is really the core of having to have a worship on a seventh day, on a Sabbath. And it's also a learning for all of us to just, think of the principles that God has given to all of us. So thank you, Pastor Pili, and thank you so much for allowing you and your team to be part of the Hope Channel's program on this Sabbath day. It's a pleasure being invited by Hope Channel here in South Philippines to be interviewed. I used to be on the other side of the interview because, like I said, I started back in '97. But it's good to experience this, being interviewed by someone. But anyways, to all the fans and all the Seventh-day Adventist people who are watching this, we just continue to pray. We know we are in the end times, and we believe that Jesus and God has His hand on everything that we are doing. God is in control. God never ever fail His promises to us, mga kapaglaom. All right, daghang kayong salamat, Pastor Pili, and may God will bless you and your team as you continue in your benchmarking, as you continue to learn more, maybe explore more in the next days or years. We don't know we don't know where you will be on the next years. Exactly. Yeah, but then we are hoping that the entire Hope Channel will meet again, and soon that we have to reunite ourselves and we'll do a ministry together. Thank you. Thank you so much, mga kapaglaom. I hope nga kitang tanan natin naton o I hope nga kita pong tanan ready sa tanang mga circumstances nga babawot sa atong kinabuhi, not just individually but as a family of God. At this time, atong ibalik ang kapaglaom Reman and kapaglaom Annaliza ang mga balita ang ila pang igadalit kanato diri sa Mispa Live News and Commentary. Salamat kapaglaom, Ma'am Charm, o bisan pa taliwala sa mga pagsulay, nagpabilin nga hugot ang ilang pagtuo, labi na dito sa atong igsuon sa Samoa. O dagang salamat niya ng maundanon nga diskusyon, kabahin sa pag-aksyon sa atong iglesia. Mga higala, ang Mountain View College nagpahigayon og ministerial seminar program. Aniya ang detalye.
leadership is a call for you and I to answer. The ministerial seminars of Mountain View College renewed their dedication to spreading the light of Christ. With the theme Revive Us Again, this passionate group continues to visit local churches to nurture and share the Word of God while uplifting communities. But the burning spirit of service doesn't end there. The Master Guide Club of Mountain View College held an induction ceremony for the new Master Guide trainees in the school year 2024 to 2025. Individuals are trained to be equipped with the skills and knowledge to become effective leaders and spread the Advent message until Jesus returns. This event serves as a reminder to let our life be a testament to God's transformative power, guiding others towards Him through our example. Hashtag experience holistic education. Hashtag experience MVC. Kudos, Mountain View College. Sa pagbalik, ikaw ba na LSS na sa Theme Song Challenge sa My Journey with God Season 5? At ang silipon ang pipila ka mga kaigsuunan nato nga miapil sa Boga Challenge. Og post kabahin sa mga angheles sa Bukidnon nga mao ang sulads ni viral sa social media. Kiniugon pang mga balita at saksihan na diri lang sa Mizpa Live News and Commentary. 24 anyos pa lang si Aleth. Una na siya gisabak sa iyang tiyan. Sa linghod nga pangidaron, iya nang gibati ang kabalaka ug kagulanan. Well, atong panahon na that insecurity gyud ba. Kay wa pa, although nahuman ako og eskwela, nakatapos nako, pero naundang ko sa akong work. So sa atong panahon na di man pwede nga buros ka nga magtrabaho. Dili pa man na pwede atong to ang mga early 80s. So murag dako ka imblo sa akong ego nga nainanak ko dayon. Murag mubo ka kag moral. O low moral ka ka. Sa kabugat sa gibati ni Aleth, siya miduol sa Dios. So kay di pa man ko katrabaho, diri ra ko sa balay. So akong gibuhat ng guna, nanom og mga unsa din na mga root crops dayon. It just happened nga nakakita ko sa Bible katong Latina Vulgata. So pagbasa nako, karaan man nga Bible, dili man ni apabasa na sa una gagmay pa mi kay bawal na kay makabuang daw. So akong gibasa. Dito na ako nabasa ang katong sa creation. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan din. Sa ikapito ka adlaw ni pahuway siya og iyang gibalaan. Naagid ngadto ang word nga Sabado. Sa ikapito ka adlaw nga Sabado, ni pahuway sa Sabado gibalaan niya. So dito naggiring-giring na akong mind nga Katolik man ko niya nganong sa Domingo man gid mi mo simba nga magmay pa mi kadlawon mangadto gid mi simbahan. Kung sa ato pa na something wrong gid siguro aning ni nga wala gitago ba. Sukad siya nakabasa sa kamatuoran, wala na mawala ang dakong pangutana sa unahuna ni Aleth. Hangtod sa miabot ang panahon nga si Aleth nahimong usa na ka BJMP officer sa edad nga 40 anyos. Because I could see the rituals of the system. Unya, dito na ko nakasabot nga something is wrong yun. Kay naatanan dito tanang sala nimo, gisulat na, chikan lang nimo gasa imuhang na-violate ato sa tanang sala, mga fornication, kanang tanan yun. I-check lang nimo pagkahuman, sunugon ra to sa pari, pagkahuman, i-burn dito sa katong naidako nga kuan. Absolutely forgiven na imong sala. Inko, murag something is wrong gid ani, kaya nga atong sala, wag na makapasaylo na to. Si Jesus Raman, inani ra kasayon, i-burn ra atong sala, straw paper nga imong gichik-chikan. Dito lahi ra gid ni. Something is wrong with the system. Gusto jud akong mahibaw-an nga asa gid ko magsugod ani. Niretiro si Aleth sa edad nga 56 anyos sa pagka BJMP officer.
ug nagsugo dayon siya pagpangita sa tubag sa iyang pangutana sukad pa man sa una. Usa ka instrumento nga gigamit sa Ginoo, higala ug usa ka Adventista nga si Brother Raul Casinio ang nahimong tulay sa pagpangita ug katubagan sa mga pangutana ni Aleph. After that day nga nagkita mi sa iyang shop, siya nga, "Sister, are you willing ba kuno nga mo undergo og dili no kung sa man sir Bible study kay kanang wa pa ko sa kasulay og Bible study yan nag-una-una jud ko Bible study siya dili tagaan ta lang kag pamphlets kay karon good 40 days journey ron nya season 2 kung sa man ang 40 days journey with God dayon nakadungog ka nang Hope Channel na ma'am inko nga wala ra ba insya sulay og tan-aw dayon dito makita nimo mga Seventh Day Adventist na sila den ay manganta diha den ay mag-sermon ana den wala pag koy idea ato basta kay tan-aw lang den gusto ka ma'am maminaw ka sa mga sermon din ha. Gigugol ni Aleph sa pagtubag sa maong mga worksheets samtang usab siya ni tan-aw ug naminaw sa mga pulong sa My Journey with God Season 2 sa Hope Channel. Matubag lamang ang pangutanang tinud-anay ang adlaw igpapahulay ug sulod sa 56 ka mga katuigan natuldo ka na ang iyang pangutana. Nindot gaan kanaging sabat yun kay hisgutan man ginanaa og masabado na manggi mo touch ana nga topic inko sakto gyud sabat gyud kani mao gini missing link gyud sa people of God. Di gyud ka mahimong people of God kung wa ka kaila nga di ka mo kuan kay mao gini imong identity. Wala madugay, siya nakumbinsi uban sa tabang sa Ginoo ug midesider sa pagdawat ni Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Natingala lang gyud ko sa ako ang gibati. Ang kana bitang kalipay nga di gid mo ma-explain. Unay peacefulness ug joy. Kanang joy nga grabe gyud ko. Lord, asa man gikan nga lami mang ikatawa nga way angay ikatawa. Nga murag naa siya sa akong inner self. Pagkanindot unya ma-change gid ang imuhang outlook kay prior to that wa nam kumukaon anang mga digidili. Human niya gidawat si Kristo. Siya aktibo na nga miyembro sa Iglesia Adventista sa Aurora, Zamboanga del Sur ug nahimong Adventist Muslim Relation Leader sa maong simbahan. Dako ang iyang kalipay tungod sa instrumentong gigamit sa Ginoo nga aduna di ay Hope Channel nga maghatag sa katubagan sa tanan niyang gikalibgan. It's really nice. I really enjoyed watching the show itself ug ang kanang inyuhang tanan dito nga makuan gikan sa kanang mga basta makalantaw lang ko na ako dito hutdon ako nagpaminaw dako gyud ka changes ay akong kinabuhi. I don't have to worry about anything. God is in control. Daghang salamat anang nindot nga testimonya. Kini usa lamang sa mga resulta sa inyong gugmas sa pagsuporta sa atong programa ang My Journey with God. And speaking of My Journey with God, mga higala, theme song niini nasaba sa social media. Aniya ang report. Nakadaiyang pamaagi ang gipasundayag sa mga kaigsuunan diha sa social media kabahin sa theme song sa My Journey with God Season 5. Kini gisugda ni Pastor Gideon Vasquez sa pagpakita sa iyang talagsaong talento sa pag-awit nga nahimong inspirasyon sa mga kaigsuunan nga gihimuan og challenge diha sa social media.
pagkamatarong ug itugyan ang tanan mga kaluyahon. Yabang dong, dahil na, alina, yung kulata, trabaho ko daw niya. Okay, sir. Aduna usab mga bata nga bisan og dili pa kaayo perpektong malitok ang mga pulong sa maong awit, naghimo gihapon sa maong challenge. Lalo apato dili mo lubad sa isun diba inabang sa bata matalon. Okay, yan ang tanan mga Kini nagpakita lamang sa hiniusang suporta sa mga kaigsuunan alang sa mong programa, ang My Journey with God Season 5. Ang langit nagmaya gayod sa maong mga kalihukan o mga daghan po salamat Pastor Gideon no sa imo nga talento og na-inspire gid mga kapaglaom nga naghimo sa maong challenge. To God be all the glory. Mga kapaglaom, ani ay usa ka sugilanon diin ang atong igsuon gihukban o gibay-biyay siya sa kalibutan tungod sa iyang pagkatao nga usa siya ka miyembro sa LGBT. Apan iyang gibarugan ang usa siya ka lalaki og dili mabag-o ang iyang pagkatao kay maugayod ang gihatag sa Ginoo. Matud niya dili siya magpadala sa kalibutan nga puno sa dili maayong binuhatan og mubarog nga lig-on luyo sa iyang kaluyahon. Gikumot ang iyang kasing-kasing ug mitulo ang iyang mga luha sa mga programa sa Hope Channel South Philippines ug ang alawiton nga naguluhang Adto Ta sa Langit naghatag og dakong impact kaniya nga maluwas siya sa lumba sa pagtuo sa kaluwasan nga magmadaugon pinagi sa langit nga atong puloy-anan nga adunay kinabuhing walay katapusan. Ani ang sugilanon ni kapaglaom Samuel Relativo dinhi sa Stories of Hope. Ako ay si Samuel Relativo, 33 years old, nagpuyo ko sa Tagulwan, Misamis Oriental. Ang contribution ako sa iglesia or dakong impact sa ko ang akong commitment nga to kay Jesus Christ. Siguro nasanay ko sa kong kagalingon or sa mong pamilya, sa amahan, nga mas nindot mo tabang ilabi na sa bulaton sa among iglesia kay dato na mo bati ang kalipay. Do dili man sa dinag kong financial nga ako mahatag, makontribute sa anip, bisan sa ginagmay, basta sa kasing-kasing mo gihatag, makabot ang kalipay sa iyong kinabuhi. Pero na-feel na ako nga sa panon nga motabang ko, mas the more ang blessings nga ma-receive na ako. Do, ang kalisod nagpabilin gapon, pero bisan sa kalisod, dagang panahon nga nagipit ko, pero na-way ba nga matagaan ko og insakto nga, or masolbad ang akong problema. So, manang kalipay na ako, nga maghatag o mag-share kay matud pa nila, it's better to give than to receive. Kung mutana mo sa kong self, dagan ang mutana nga, unsa ba jud si Sam? No, gabi ang
kanang makain ko ba nga may pinaka darkness sa life nga even now and then nga say mahimong burden sa kong kinabuhi pero despite ananing kamot ko nga makabarog ko, you know what mga kapaglaom, usa ko ka part sa gitawag nato nga karon nga LGBT. Pero grateful ko nga nabilong ko ani nga reliyon because siguro kung dili ko nabilong ani nga reliyon, ang freedom makabot nako sa kalibutanon nga kalihukan. Mga kapaglaom, lisod kayo manginabuhi nga sama na mo nga mga LGBT, full of judgment. Dagang mga questions sa mua pero yun sana ako pag-survive day by day nga gabi na kong as niya nagluhod ko ana mga kapaglaom iyang gitubag ni God sa ako mga prayer kabalong sa itubag lang niya nga magpadayon ko sa pagpangalagad despite sa imong situation karon gamita ang imong kagalingon nga akong gihatag kanin imong talent nga mahimo kong good influence sa akong mga community. Baliktaron na nato ang kalibutan kung ang balaod sa kalibutan pwede mabago pero ang balaod sa Dios dili jud siya mabago. Kung gipanganak ka nga lalaki bagoon man ang imong physical look pero ang imong originality dili jud na siya mabago, lalaki nga lalaki ka. Walay pagpangalagad nga nagpuyo ta sa puros dalan nga nindot. Kaya nga atong kadalan sa pagpangalagad puros jud kalisod. No, ako lang jud advice inyo mga sama nako. Kung gi-judge man ka sa mga tao o sa mga membro nimo, pasagdahi sila kay ikaw mismo nakabalo ka sa imong kagalingon. Basta dili lang ta mo biyan sa balaod nga ginabawal alang kanato. Kasama nako mga kapaglaom. Kung gusto kang magbago, likayi ang butang nga makahatag temptation sa imo. Kung asa imong weakness mo na imong likayan. Busa, mga kabataran, ayaw patuguti ang imong kagalingon nga mo salom na po ka sa kalibutan nga kalipay. Usa sa kanta nga nakapatouch dyan sa kagalang adto ta sa langit. Kay, lisod ba mga atong langit? Ilang time nga, down na kay ka sa mga life, nga agi may unsa ka lisod sa kinabuhi pero kadungog ko ng kanta nga ato ta sa langit kay maratagi ko nga Lord dili pwede nga mo give up because there was the time nga gusto na ko mo give up pero matod pa nila sayang man ang imong gisugdan kung di ka makakabuot sa langit. Ako mensahe sa mga kapaglaom nga kung gusto man jud ka mabag-o ayaw jud bata ang dili angay baton labi na kung matured enough na ta kabalo ta unsay mali unsay insakto. No, ipakita sa ilaha sa mga community nga you are different, you are special person. Ang imong kagalingon dakog importansya sa sulod nato sa iglesia. Ako mensahe sa Hope Channel Philippines mga kaigsoon o mga kapaglaom, daghan jud kayong salamat kay pinaagi ana daghang tao nakabaton, daghang tao nakadungog tungod sa daghang tao na convert, no? Pinagi sa social media tungod sa Hope Channel kamo ang hinungdan nakabot ang butang o sa laing lugar nga lisod adtuon because of the Hope Channel na spread ninyo ang gospel sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios sa mga panalangin nga nadawat ni Kapaglaom Samuel. Sa laing bahin post kabahin sa mga anghel sa Bukidnon nga mao ang sulads mi viral sa social media. Aniya ang report. Dili lang ni libo apan minilyon ka plays ang nakuha sa usa ka post sa sikat nga personalidad sa social media nga si Chito Samuntina. Kini kabahin sa pagharana kaniya sa mga kabataan sa sulads sa Mountain View College. Mga anghel sa Bukidnon, salamat Ginoo sa kini nga higayon. Protect these kids, Lord. Protect all missionaries. God bless Sulads. Mao kini ang caption sa mao nga post diin iyang gipakita ang pagharana kaniya sa mga kabataan sa sulads nga daw mga anghel kay nabati niya ang presensya sa Dios sa dihang iyang gipatalinghugan ang mensahe sa awit. Sa atong
Usa lang kini sa mga buhing testimonya sa pagpaningkamot sa atong iglesia sa pagpakabana sa atong mga higala. Kudos, Sulads, Philippines. Padayon sa Kadasig, Sulads, Philippines. Sa laing bahin, Adventist Hospital Davao nakadawat og 500 kV o kilovolt amperes generator isip regalo gikan sa Adventist Medical Center Manila. Ang 500 kV diesel generator gidonar aron madugangan ang kasamtangan nga 300 kV generator nga gigamit sa maong institusyon atol sa power interruptions. Ang pag-abot ug pag-instalar sa 500 kV generator sa bag-ong natukod nga generator house niadtong September 5 maoy gamhanang simbolo sa panaghiusa og suporta. Kining manggihagaton nga buhat gikan sa AMC Manila nagpasiugda sa lig-ong mga bugkos sa mga Adventist nga ospital sa Pilipinas sa pagtinabagay sa pagserbisyo ngadto sa mga katawhan sa Dios. Gila usab ni AMCM President Elias White Apasible Jr. ang nagkadagko nga panginahanglan sa Adventist Hospital Davao ubos sa pagpangulo sa bagong presidente niini si Dr. Jonathan Casio og sa matag personnel niining 62-bed nga hospital. Mapasalamaton kayo sila sa AMC Manila alang niining ubay-ubay nga donasyon nga makagama og mga 400 kW nga kuryente sa panahon sa brownout ug makapahimo sa ospital sa pagpadayon sa ilang mahinungdanong ministeryo sa pagpang-ayo. Ug mga higala, Voice of Youth nagpahigayon ng ug poster making challenge alang sa Voice of Youth Harvest 2025. Tumong nini ang pag-aghat sa mga kabatanunan sa pagpahat sa ilang mga talento sa paggama ug poster. Ang mga entry kinahanglan mapasa dili pa ang Setyembre 19, 2024 sa youth@ssd.org. Alang sa dugang kasayuran, bisita sa ilang Facebook page SSD Adventist Youth and Young Adult Ministries. Ug alang sa atong mga kabatanunan, mao kini higayon nga inyong mapahat ang inyong mga talento alang sa pagministeryo. Alang sa atong weather outlook karong simanaha, aduna ba bagyo nga atong paabuton or kini agi lang ba sa low pressure area? Kapag law maya siya, unsa man ang atong angay nga andamon? Atong pagasutahon diri lang sa Miss Panahon. Madagumon nga kalangitan ug pag-ulan atong natagamtawan katong nga mga simana. Unsa na pud ka ang atong panahon sa sunod nga simana? Kini ang atong atangan sa atong weather outlook for September 15 to 21, 2024. Pag-asa issued a weather advisory at 4 a.m. today in Luzon, Visayas, and Mindanao through a tropical storm formerly Ferdy affecting the rest of Luzon. The tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility today as of 3 a.m., tropical storm Bibenka, formerly Ferdy, is now at 1,215 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon with the maximum sustained winds at 85 kilometers per hour and gustiness up to 105 kilometers per hour, moving west-northwestward at 20 kilometers per hour. Sa atong lokal nga panahon, ugma sa Domingo mga kapaglaom, may temperatura kita nga magagikan from 25 to 30 degrees Celsius o kini pag-aubanan sa atong nga panahon na thunder showers. On Monday mga kapaglaom, overcast ang atong makauban nga panahon with 24 to 32 degrees Celsius nga temperatura. 25 to 28 degrees Celsius nga temperatura atong makauban sa Tuesday with passing showers. Ang atong nga panahon sa tunga-tunga sa atong nga week mga kapaglaom is a few thunderstorms with a temperature from 25 to 32 degrees Celsius.
On Thursday, mga kapaglaom, we'll have a temperature from 24 to 32 degrees Celsius and panahon nga isolated thunderstorms. On Friday, mga kapaglaom, same ra gihapon ang atong temperatura nga mabatian, which is 24 to 32 degrees Celsius and overcast nga kalangitan. And on Saturday, finally, mga kapaglaom, will end with a temperature from 25 to 31 degrees Celsius and passing showers. Sunset on Friday and Saturday will be on the same time on 5:38. Since maulan ang panahon, mga kapaglaom, here's a weather tip for you. Thunderstorms are common and can be dangerous. They can bring intense wind, flash flooding, hail, and dangerous lightning. When thunder roars, go indoors. Move from outdoors into a building or car with a roof. Pay attention to alerts and warning signs. Avoid using electronic devices connected to an electric outlet. Avoid running water. Turn around, don't drown. Do not drive through flooded roadways. Just 6 inches of fast-moving water can knock you down, and 1 foot of moving water can sweep away your vehicle away. Remember, following safety precautions can save lives. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Kang kinsa nga on the way imong tuuhan, mga kapaglaom. Dumdumi nga sa linya nga lisod tuuhan ang on the way, samot na ang I will stay. Ang I will stay na gyud sa Ginoo ang matinod-anon. Busa hold on sa gugmang why paghuman nga sa Dios lang mabatman. Kini yo Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again din sa Miss Panahon. Dagang salamat sa mga weather update kapag laom Ayesha and kapag laom Reman ang kaning atong katugnaw nga gibati karon na agid ay kitay tropical storm which is ang say pangalan sa tropical storm? Ferdy. It's known before Ferdy karon bibingka. Tama. Oo, munang sa tong mga kapag laom diha, no? Kung cold man siya, mas cold yun ang panahon karon. Yes. Imbis nga ganahan ko anang bugnaw nga panahon, pero subo day palandungon nga na day bagyo. So, amping-amping ta mga kapaglaom. That's true. And karon na week, grabe ka kwan sa social media, no? Ang atong challenge sa theme song sa My Journey with God. Daghang salamat, Pastor Gideon Vasquez, sa pagpakita sa imong talag sa nga talento sa pag-awit nga na-inspired yun ang atong mga kapaglaom, no, sa mao nga challenge. Unsa man? Siguro basta na miss pa nga ang sa man eh. Paglaom na Lisa mo kwan baka to nga challenge. Nga ron dili good. So kapaglaom Reman. Kini kay game kayo ako mga kauban diari sa set. So sige atong paminaon ni mga kapaglaman. Muna ingon nga ato ra sulod makataping ta. Sige sa sunod na lang gayon. Ug ato pong pasalamatan day kapaglaman Asia ang kadasigon sa atong mga pastors nga sa pagdumala silang mga membro ug sa mga listeners sa nagkalain-lain nga iglesia sakop sa SEPUM ug sa SWPUC. So every night nga na matapok yun ang atong mga kaigsuunan, mga higala diha, naminaw sa mga mensahe sa atong daghan sa mga pastors. churches, silang mga balay. And even bisan pa man wala mo ana nga places, you can also share our My Journey with God nga link ihatag lang sa atong mga kapaglaom. Alright. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong igsuon, Reman Apa. Sugilanon nga makahatag ka natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Manaliza La Victoria sa kanunay lang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi. Pauli sa atong matuod nga puloy-anan kinyong kapaglaom Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Fills us with love and joy in year 2024. Watch over you and me till we meet again here on Miss Pa Live News and Commentary.